Happy Sunday po guys. Nandito tayo sa ating kaibigan. Baka po nakabalik na si kaibigan po natin na Blinding Linyo. Baka mayroon na pong impormasyon na makukuha natin sa kanila kung bakit po ay ipinatawag sila sa kanilang hari. Kaibigan? Uy, salamat po. Kailan ka dumating? Kanina ka pa, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakabalik. Maraming ginagawa po natin. Naggawa ako ng bracelet. Oo. Kumusta po yung lakad po ninyo? Ha? Meron po silang ipaabot guys. Tungkol po ito sa China. Grabe talaga yung plano po nila sa amin. Nako po. Ano po ba talaga ang mga plano po nila dito? Bakit po nila ay napapasok po yung Pilipinas? Totoo po yan? Totoo? Ay, Diyos ko guys, mayroong traidor pala. Kaya pala, maraming nakakapasok po dito sa ating bansa ng mga Chinese. Dahil po, mayroon pong nakaupo dyan sa Malacanang na traidor ngayon. Panuhak. Oo nga, yun po talaga yung balita ngayon. Pati yung kuryente, no? Oo, pati yung kuryente guys. Naku po. Napasok pa rin ng China yung kuryente po ng Pilipinas. Dahil po, mayroong tao na binabayaran po ngayon guys. Ang natatakutan lang po ni kaibigan po ngayon, sana walang nakaupo dyan sa Malacanang ngayon. Na pati yung kaluluwa natin ibibinta nila, pati yung Pilipinas. No, pwede nilang ibinta. Oo nga, yun po talaga ang totoo guys. No? Sabi ng ating kaibigan 88, kaya pala ipinatawag tayo. Kasi po, kaya pala, sobrang agresibo ang panggigipit po ng China sa atin. Dahil meron po silang taong binabayaran po dito sa ating bansa para makapasok. Lalo na po yung mga hacker po guys, no, na taga China ngayon. Sinusubukan po nilang i-hack yung administrasyon po ngayon ng ating BBM. Oo nga, pati yung kuryente ngayon lang po talaga na ibalita yan kaibigan. Ngayon pa talaga nalaman nila na pati yung kuryente dito sa bansa namin ay hawak na nila. Oo nga, hindi namin alam, kaya maraming mga tao talaga dito sa ating bansa guys na traidor. Pati pa kaluluwa natin pwede ibenta nila para lang po kumikita sila. Kulang pa rin yung bilyon sa kanila na ninakaw sa taong bayan ngayon. Ito po yung natin guys. Pag-usapan po natin yung buti po, papasukin natin dito guys para maganda yung malinaw yung pinapaabot ng kaibigan. Ngayon po kaibigan, nalaman na po natin na yun pala ang, kaya pala ipinatawag kayo ng hari ninyo para ipaabot ito. Dahil po ipinapaabot po ninyo na mayroon palang nakaupo dyan na traidor. Pwede po ba natin pangalanan kaibigan kung sino po yan? Ay, na-involved na pala ito guys. Ay, malalaman na po nyo ito guys. Involved na po daw ito. Hindi lang po niya pinangalanan guys ha, basta involved na po ito na tao kung bakit po niya ay laging ipinagtanggol po yung yung Chinese, yung China. Natatakot ang ating kaibigan ngayon sa mangyayari kasi hindi lang po isang tao ang kanilang binabayaran po yung taga China na para po ay mapasok po nila yung ating bansa. Grabe, ang daming traidor, ang daming demonyo dahilan sa pira. O sana po siya na lang po yung masunog kaibigan. Oo, pasensya na po. Oo nga. Alam ko po, lahat po tayo ay may mga kasalanan. Pero, oo nga, ang Diyos na lang po bala ito. Na-booking din karon guys. Karon pa kaya pala ipinatawag si kaibigan. Kaya pala, napaka-agresibo po yung China ngayon na gusto na po nilang sugurin yung bansa natin. Dahil po ay mayroon pala silang spy dito sa nakapasok sa atin.
mayroon palang trader dito sa ating bansa kaya binabayaran nila. Kaya hindi nila po pangalanan ni kaibigan dahil po ay gusto po daw niya na makuha talaga yung impormasyon po na totoo. Kasi po dapat tayo mag-ingat ngayon guys, hindi po tayo magkampante sa ating mga kapwa, no? Mga Oo, kababayan po natin, hindi po tayo dapat pala ito sino man po yung mga kaibigan po natin dyan na makapanood nito. Dito ninyo malalaman na booking na po talaga, no? Laliman pati yung kuryente, no? Grabe. Pati kuryente kaibigan. Oo nga. Oo. Grabe. Ahin siya ng kuryente na ano pa nila, napasok pa nila. At sila pa yun ang nagkuhan karon. Sus, nako po. Hindi po daw yan guys, makakapasok yung China dito sa ating bansa kung walang taong trader at walang taong tumatanggap ng pira doon sa kanila. Kaya gusto po nilang sugurin na, girahin na po yung at saka gusto na po nilang agawin dahil po sa trader na yan. Naku kaibigan, napakadelikado po ito. Sana po wala pong yung parehas ni PBBM ngayon guys, no? Sana po wala po pagdesisyon po na yung ating bansa na ibibinta. Sana po yung BBM po natin ay pasukan po ng anghel ba na hindi po nila maisip yan na para po ay hindi po tayo mapapahamak. Sana po ay lagi po gabayan po yung PBBM po, no? Abangan po natin guys. Meron po kayong nakita kay BBM ngayon? Paktay na. Ano po yan? Ay, mabuti po yan. Guys, mayroon ipinapakot sa kaibigan. Itiit. Parang may pagbabago po ang nasa isipan po ng ating presidente ngayon guys. Bakit po kaibigan? Parang babawi po daw siya guys. No? Ngayong 2025, mayroon siyang mga proyekto na ikakabuti po sa atin. Pero ngunit, hindi lang po natin po talaga pwede magkampante ngayon dahil po hindi pa na-booking ngayon na mga namumuno na mayroong kasamahan po nilang trader ngayon na tumatanggap po ng pira doon sa China para po ay paktay. Kaya pala maraming mga Chinese na mga bisil na makapapasok po dito sa atin, makakapasok, no? Nakakapasok, oo. Yun po talaga. Kaya sinasabi nila na wag nyong galawin yan dahil po ay meron lang po silang ginagawa dyan na hindi po natin ikakapanik, no? Okay lang. Nako, ito na. Parang alam ko na kung sino siguro ito No, yan nakita ako kaibigan kung lagi po nilang ipinagtanggol yung China. Kahit po ay pumapasok doon sa Sierra Madre na mga area po doon sa Philippines Sea, kaibigan. Nakakatakot po ito guys, no? Hindi po natin alam ngayon. Ang natatakutan po ng ating kaibigan na mahawakan po ng China, mabayaran po ng China yung mga trader dito, lalo na yung mga tulad po ng ginagamit po nating mga kagamitan guys para po sa ating katawan, no? Di po natin alam na mayroong ngayon hindi po sila naghihinto sa kanilang plano po yung China sa atin. Kaya gusto po nilang bayaran po talaga yung mga trader na mga mukhang pira, pati pa kaluluwa ng ibang tao, binibinta nila para lang po kumita sila. Kulang pa sa kanila yung milyon-milyon guys. Ito yung nakakabahala dito. Kung bakit po napasukan tayo dahil po sa mga trader. Lalo na po kayo, sana ma-share po nyo ito guys, kasi po para maka-aware din po yung iba. Para meron silang mga idea kung bakit po kuha po yung grabe yung kuryente, ahinsya na kuryente guys, nakuha pa nila. Napasok pa ng China. Sino po talaga yung may gawa dito? Di ba? Hindi normal na pasukin kasi po sabi po natin kaibigan, mayroong mga hacker ngayon guys na subukan po nilang ginawa na yung
tama po kayo. May mga hacker yun guys na gustong subukan kung paano po nila ma-hack yung ano natin, yung administrasyon po ng ating presidente. No, hindi lang tayo pwede makapagbigay po ng paliwanag ng maayos dahil po ay hindi po tayo hindi po natin kabisado kung anong po yung mga hacker po dyan, no? Oo, yun po. Delikado po tayo guys, no? Kapag mayroong mga plano ng China na bayaran naman nila yung mga trader dito sa atin para yung pira natin dito, pwede po nilang ma-hack yung mga budget po dito. No, delikado. Grabe na kanilang ginagawa sa atin. Oo, kaibigan. Sobra na. Ang kanilang mga ginagawang kasatanasan, kalimunyuhan. Salamat po sa impormasyon. Kaya pala, ipinatawag kayo para mapaabot po pala ng kaibigan po inyo, si Hari. Ito pala yung yung ipinapaabot po niya para sa mga makapanood dito kasi po mayroon trader ngayon dito sa atin guys na dapat po na mabuking na sila para po ay mahuli kung sino po yung trader dito sa ating bansa ngayon. Ang dami pa naman, hindi lang po isa guys.